Nako mga kababayan ha, nakakagulat po itong balita na ito na kung saan isang DDS vlogger, di umano ha, ang pumanaw na at nagurgur. Nako po, tama kaya itong balita na to? Grabe mga kababayan ha, dahil sa talagang nagulantang itong mga DDS vlogger mga kababayan, alam naman natin magkakaibigan, sanggang dikit yang itong mga Duterte supporters natin ng mga vlogger. Ngayon mayroon pong kumakalat na balita na kung saan ewan ko lang kung sinong pasimuno nito na namatay na daw itong si pambansang loyal. Aba, isipin mo yun, nakakagulat yan kasi nga ultimo ako, kami lagi ang magkasama niyan. Wala akong nababalitaan. Tapos ngayon, nung sinearch ko ito sa Facebook, nakita ko, hindi naman pala si pambansang loyal. O mistaken identity kayong mga mapanira, kayong mga ensaymada vloggers, mga bangag. Hindi naman po si pambansang loyal. Kaloyal TV po ang namaalam na, no? Sana po naman wag ninyong imali yung balita, no? Kasi po kawawa naman po yung pumanaw, no? Napaka-solid din po na DDS vlogger itong si Kaloyal TV mga kababayan. Pero itong mga makakaliwang mga vlogger mga kababayan ginugulo nila. Condolence po, no, sa pamilya po ng ating kasamahang vlogger DDS na si Kaloyal TV. Kami po, no, mga DDS supporters, DDS vlogger, sumasaludo po, no, kay Kaloyal TV sa kanyang pakikipaglaban para sa mamamayang Pilipino at laban natin sa mga Duterte para mapagtanggupayan po itong mga paninirang ginagawa ngayon, pamkabulastugang ginawa ng administrasyong Bongbong Marcos, itong mga buaya na sa Congress. Solid PDP itong si Kaloyal TV mga kabayan. In fact po, no, isa ito sa mga video na talagang pumatok sa kanya mga kabayan. Sobrang galing din po nito na vlogger. Uulitin ko po hindi po si pambansang loyal. 13 po ang buhay niyan. Natulog lang yung mama, nagkatae-tae lang. Pasensya na ngayon nilalagyan niyo na ng iba-ibang balita. Natutulog lang yung mama, pagkagising pinatay niyo na. Mabuti nga nagising pa. Ito po ang isang video na kung saan, no, makitaan mo talaga na pro Duterte. Talagang solid talaga itong si Kaloyal TV, no? Sayang po, no, kasi maganda ang samahan ng mga DDS vlogger, no? Pero itong mga tulongges nitong mga kontra sa anti mga Duterte vlogger o Duterte supporters o Duterte mga politician kagaya nilang ni Ma'am Sara at ni Tatay Digong, Basti at Pulong. Ito po ang halimbawa kung paano po ipinaglaban at talagang napakasulit nitong mama na to bilang DDS vlogger. Ito po yung halimbawang video Boss, sino ba ang mas magaling na presidente? Si BBM ba o si Duterte? Sino ang mas magaling na presidente? Si BBM ba o si Duterte? Naku, si BBM. Anong nagagawa ng Duterte nyo? Anong ginawa ng Duterte nyo sa 6 na taon? Walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Si BBM lang. Si BBM lang. Unang-una, yan Duterte nyo, pagkaupo-upo ng Pangulo, nagdeklara agad ng war on drugs. Anong ginawa niya? Inubos niya ang lahat ng mga adik, mga pusher. Yung hindi natin alam adik, nagsusurindiran sa mga barangay kasi takot na takot sa tukhang. Hindi naging maganda ang takbo ng negosyo nating pulburon. Naging lugi tayo sa 6 na taon na pagtitiis na yan kay Digong. Si BBM, wala nang war on drugs. Kaya, back to normal. Balik na naman ang kalakaran sa droga. At marami na namang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. At yung Duterte nyo, sobrang inis ko yan. Mayroon siyang tinatawag na project na Build Program. Mga proyekto yan. Infrastruktura. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Makikita mo at mararamdaman mo yung sinasabi niyang Build Program. Nakakainis yan. Yung BBM, si BBM natin, wala siyang build program, pero mayroon kaming travel program. Na which is, pupunta siya sa iba't ibang bansa para mangakit, mag-inganyo ng mga malayabang negosyante para mag-invest sa ating bansa at mag-create ng maraming trabaho para sa kapwa nating mga Pilipino. Kaya lang, di pa nangyayari. BBM pa rin. Solid loyalista to Yung Duterte nyo, yung Duterte nyo. Biruin mo, yung lisensya, at saka passport, ginawa niyang 10 years.
Paano pa makakurakot yung mga kasamahan natin dyan sa gobyerno? Ha? Ay pala, kaya mahal na mahal ng mga OFW yung digong na yan eh. Naiinis ako dyan. At saka ito pa yung malupit. Ha? Ito pa yung malupit. Mayroon pa siyang programang tinatawag na NTFL-CAC, na which is sugpuin, hinain ang pwersa ng mga makakaliwang grupo. Sa 6 na taon, nang hina ang ating mga kapatid sa kabundukan. Nahuli ang iba na mayapa na. Kaya nakakainis ang Duterte yan. Yung BBM natin, ito yung maganda. Kaya the best president si BBM. Nagbigay lang naman siya ng almost 113 na NPA na bigyan niya ng amnestiya. Kalayaan, malaya na naman yun. Yung mga sundalong nagbuwis ng buhay para hulihin yung mga NPA, kawawa yun. Sobrang inis ko yung Duterte yan. Yung Duterte yan, nagbigay ng scholarship program. Ha? Nagbigay ng scholarship program sa mga kabataan. Ang iba naging police, ang iba naging teacher at kung anumang kurso. Walang nangyari sa ating negosyon puno, nalugi tayo. Kasi yung mga bata na gusto natin sirain yung buhay, nag-aaral sa panahon ni Digong. Ngayon, dahil wala nang war on drugs, laganap ang droga sa sulok ng Pilipinas. Nagbalik na naman ang kriminalidad. Ha? Kahit saan ka pumunta ang daming krimen. Mga drugista, rapes, magnanakaw, hulun-aper sa ating bansa. Kaya, walang ibang the best president. Si BBM. Ha? Yan Duterte nyo. Panahon ng pandemic, COVID-19. Ha? Hindi tayo makalabas. Pero buhay tayo. Tapos ang mga bilihin ang mura. May ayuda pa sa gobyerno. Bawat pamilya talaga ay nakakatanggap ng tulong sa gobyerno. Ramdam mo yung gobyerno kay Duterte. Nakakainis yun. Yung kay BBM. Walang pandemya. Walang COVID-19. Pero ang bigas ang mahal-mahal. Halos lahat ng bilihin. Mapagasolina, gulay, karne, ano man isda dyan. Pero wala. BBM pa rin ang Vice President. Biruin mo, magdadalawang taon pa lang siya sa kanyang pagiging Pangulo. Ramdam na natin ang bagong Pilipinas. Ang paghihirap at paghihitaos ng taong bayan. Kaya pag natapos lang ang kanyang 6 na taon, daming mamamatay na Pilipino sa gutom. Kaya, laban hanggang dulo mga kabangag. BBM is the best president. Singhot tamor. O, di ba? So, makikita mo na yung atake niya kakaiba mga kabayan sa pagbablog. So, makikitaan mo talaga na umaapo yung talino itong mama na to. Kaya nakakapanghinayang, no? Condolence po sa pamilya again, no? Taos puso pong nakikiramay itong mga DD supporters, DDS vloggers. Ayan, lalong-lalo na yung mga OFW natin na talagang nakikipaglaban at kaisa natin yan, lalong-lalo na sa mga vlogger dito sa Pilipinas bilang diehard Duterte supporters. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat. Uulitin ko, fake news ang kumakalat na balita isa ka PL ay nagdadrive pa. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat and God bless us all.